sa mga oras nito, Panginoon. Salamat din po sa opportunity ko ulit na magkakaroon po kami ng mga bagong miyembro po ngayong araw, Panginoon. Salamat po sa pagdagdag po sa church, Panginoon. Another sister, Panginoon, sa amin. Bless ko po siya, maging gabay ng Panginoon sa kanya, Panginoon. Hindi po Panginoon, napanalangin po namin umaga, sa akin bahagi po dapat po bahagi po ito. Lahat kayo po mga sa akin, Panginoon, at sa buong araw nito, Panginoon, kayo po mag-lead sa amin, sa kahit anong susunod. Amen. Ngayon, basahin po natin sa Psalms 86, 1-5. Pero hindi ko na po ito yung 5. Kaya ready lang po. Ready? Let's read. Una po ako, alternate po tayo. Bow down thine ear, O Lord, hear me, for I am poor and needy. Kaya po. Serve my soul, for I am holy. O thou my God, save thy servant that trusted in thee. Be merciful unto me, O Lord, for I cry unto thee daily. Rejoice the soul of thy servant, for unto thee, O Lord, do I lift up my soul. For thou, Lord, sabay-sabay po, for thou, Lord, art good and ready to forgive, and plenteous in mercy unto all them that walk upon thee. Ulitin ko po itong 5, for thou, Lord, art good and ready to forgive, and plenteous in mercy unto all them that call upon thee. Okay, yung babagi ko po sa inyo ngayon is yung importansya po ng paghingi natin ng kapatawaran sa Panginoon. Kasi lately po meron din po ako na experience sa pamilya natin. Pero naalala ko rin po yung sa lagi ko dito. Lagi ko rin pong ugali. So, kasi po dati, talagang pag nagkasala ko is, di po agad ako humihingi ng sorry. So, tingin niyo, tama po ba kaya yun? Hindi, di ba? Normal na tao po, hindi po sabihin tama yun. Nakagawa ka ng mali. Hindi ka agad hihingi ng sorry. Kaya nga po yung mga bata, di ba, tinuturuan natin sila na pag nakagawa ng mali, mag-sorry. Diba? Kasi kakalakihan po nila yun kapag di sila natutong humiagad ng tawad sa pagkakamali nila. Ayan. So, sabi po dito sa, yung questions po ito what does it feel to have sinned to others? So, sa inyo pong palagay, ano po yung pakiramdam ko pag nakagawa po tayong kasalanan sa ibang tao? Diba? No one say, tsaka, diba? Kasi nagawa ka ng kasalanan sa kanya. Diba? Tapos hindi ka pa hindi na sorry. Sabihin ko na lang din po yun sa sa daddy ko dati. Kasi, yun. Sa testimony ko nga po, diba, pasabay ako. Pero yung time ko na yun, talagang maling-mali po ako. Kasi umuwi po akong gabi. Minor pa lang po ako dun eh. Nasa 15 years old. Umuwi po ako ng 12 o'clock, madaling araw. Tama po ba yun? Diba? Hindi po yun tama. So, ang nangyari po na pinagalitan po ako ng lolo ko. Kung pinagalitan ako, di pa ako humingi ng sorry. Tapos yun, pinalo ako. Kasi hindi pa yun humingi ng sorry sa kanya. Kinabukasan, binigyan na lang din ako ng pagkain. Ganun po yung mga magulang natin eh. Kapag napalo tayo papakainin kapag tapos. Pero hindi pa rin ako humingi ng sorry. Hanggang ngayon, binipit-pit ko pa rin po yung conscience na yun. Diba? Kaya, ang ko po sa inyo, mga kabataan, at sa mga patandari po na yun. Kapag nakagawa po tayo pala, humingi lang po tayo ng sorry sa nakagawa tayo ng kasalanan. Lalo na po sa Panginoon. Diba? Kasi hindi po biro yung magkasala ka sa Panginoon. Hindi naman po ng perfecto Kristiyano, pero kung nagkasala ka, hindi ka hihingi ng tawad. Baka anong mangyari sa'yo? Kung saan ka pulutin ka sa kangkungan. Diba? Pasahin pa natin din sa Binyang 9:9. Saglit lang din po ata ito. Bilang po ata ako about 30 minutes ko sa ano po. Binyang 9:9 po. Sabi po dito, to the Lord our God belong mercies and forgiveness, though we have rebelled against Him. Okay? To the Lord our God belong mercies, kawaan, and forgiveness, kapatawaran, though we have rebelled against Him. Kahit mag-rebel pa tayo sa Kanya.
na tayo mga anak niya po ha. Iba po yung mga reprobate dito. Diba? Mga bakla. Ano ba yun? Talagang ano sila ngayon sa social media eh. Pagbukas mo ng social media, sila agad yung bungad. Ang pangit ng umaga mo nun. Diba? Pero kung nagbasa ka ng Bible, matatabungan yun. Diba? Pero sabi naman dito, to the Lord our God with all mercies and forgiveness. Diba? Ba't hindi kayo hingi na tawad sa Kanya kung nagkasala ka? Eh kung siya pala ay mawain. Diba? At mapagpatawad. Bakit? Minsan po kasi natatakot tayo. Diba? Natatakot tayong mapagalitan. Diba? Lalo na ang Panginoon. Kasi iba po siya mag-ano eh. Iba po siya mamalo eh. Iba po yung binibigay niya na pag-leksyon sa atin. Diba? May malala, pwede kang magkasakit. Di mo alam, may sakit ka na pala. Yung ano, yung tipong hindi mo expect mangyayari. Katulad po nung nangyari sa akin sa school no ano, kaya ewan ko po ano. Isa po siya dumagdag sa ano ko lang iniisip. Kasi unang araw po ng school namin noon, nung Wednesday yata yun, last week. Ang nangyari po kasi noon, papasok na ako, dapat maaga. Eh kaso nasira yung jeep. Nasira yung jeep doon pa sa malayo yung sakayan. Diba? Aminado po ako kasi nagkasala rin po ako noon, nakakalimot po ako sa Panginoon minsan. Yun. Bigla po ganun yung nangyari. Eh ngayon, yung teacher po kasi namin, syempre stricto, college na kami. Galit na galit ngayon. Yung pala, ano daw ata yun, Friday the 13th po ata, yung malas na araw daw, sabi nila. Yun nga po yung sabi. Kaya yung teacher din po pala namin, galit na galit kasi 1 AM daw po siya natulog. Tapos umising na 4 AM para pumunta lang yung school namin. Tapos kami, late pa. Halos buong school po namin, late kami. Yun, hindi kami nakapasok. Pero ginawa na lang namin yung iba namin gawain. Feeling ko nga po ano yun eh. Kumbaga, parusa sa akin ng Panginoon. Kasi may nagawa rin po ako mali sa lola ko, nasagot-sagot ko, gano'n. May ugali rin po kasi ako dati na gano'n eh, na mali. Kaya yung mga bata po, wag po natin sasagutin mga magulang natin na malinaw po ba? Mga bata. Kapag mali po tayo, okay? Kasi bata pa lang po tayo, feeling natin, alam natin lahat eh. Hindi pa po. Marami pa po tayong pagdadaanan. Marami pa po tayong kakaining bigas. Okay? Sabi po dito, to the Lord our God belong mercies and forgiveness. Ito lang po tayo sa Psalms 103:8-10. Ito po yung sa ano natin. KJV. Basic. Psalms 103. Ano po yun? The Lord is merciful, gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. He will not always chide, neither will He keep His anger forever. Sabi po dito, the Lord is merciful. Alam po natin ang Diyos is mawain siyang Diyos. Talaga. Pero yung ibang churches po is, inaano to eh, ano pong term doon, yung parang sinasagad. Wait lang, nakalimutan ko yung doon. Ano kaya? Hindi ko matandaan. Basta yung parang ano po, yung sinasabi nila na maawain lagi yung Panginoon. Yun, inaabuso. Inaabuso po ng ibang churches yung pagiging maawain ng Panginoon. Which is mali naman po, di ba? Alam po natin, ang Panginoon din is magagalit din. Ayan yung slow to anger. Pero slow to anger siya, hindi siya yung tipong pag nagkamali ka, Hoy! Di ba? Ganon. Pero sasabihin niya agad yung hindi naman yung sinasabi, pero alam na natin sa sarili natin yung mali natin minsan sa Panginoon eh. Pero hindi siya yung magagalitin agad. Pero ay, magagalitin din siyang Diyos kasi nga siya ay perfect. Alam niya kung kailan niya tayo papagalitan, paparusahan. Yun. And plenteous in mercy. Plenty. Diba? Plenteous in mercy. Mayaman. Mayabong din sa kaawaan. Kaya bakit hindi kayo hingi ng tawad sa Kanya? Kasi nga po minsan takot tayo. Alisin po natin yung pagkatakot natin na mapagalitan. Kasi yung
pag tayo po na pinapagalitan tayo or binibigyan tayo ng leksyon, dun po tayo nag-grow. Di ba po? Kapag binibigyan tayo ng leksyon ng kahit sino mang tao, lalo na kapag legitimate authority mo yan, magulang mo, teacher mo, si pastor, si Mangnayan, si John, or kung sino man, legitimate authority, kung nasaan ka man na lugar, sila yung dapat mo sundin. Hindi man po sila perfecto, pero at least, kapag matuto po tayong kapag natuto po tayong makakinig ng lecture na ibang tao, is matututo pa tayong mag-grow. Kasi iba-iba po sila ng perspective sa buhay. Iba po sila sa magulang natin, lalo na po sa different aspect of life. Okay? Malinaw po ba sa inyo? Yes. No. Yan, so balik po tayo ulit. Sabi po dito sa 9, He will not always strive, neither will he keep his anger forever. Kasi nga maawain siyang Diyos, hindi naman siya pwedeng palaging galit na lang sa atin, di ba? Bakit naman nun? May kilala po kami ganun tao eh. Nakagawa lang ng mali sa kanya, yung isa niyang kaibigan, sabi niya, ay, hindi ko natubatin hanggang mamatay ako. Tama ba yun? Pero nakaranas na rin po ba kayo ng ganun or naka-encounter? Sabi niya, ang sama na itong tao ko eh. Diba? Lalo na kapag yung kaaway natin, hindi ko nga ito share-sharean. Naisip ko na rin po dati yun, huwag ko nga share itong taong to, hindi abang eh. Diba? Tapos galit ko pa rin sa kanya. Pero nung nabasa ko po ito, neither will he keep his anger forever. Diyos po ito si Lord po ito. Tapos ikaw, baliktad. Diba? Parang may mali. So, dapat, tayo po is katulad din ng Panginoon kasi nga po lumalakad tayo sa way ng Panginoon. Diba? Kaya sabi ko, sige, pag magpagkakataon, sisirang ko itong tao ko. Amen? Amen. Pag po tayo yung magagalitin yung salubong yung kilay. Yan. Okay po? Amen. Mahirap po yung ganun tao. Tapos kapag pinapagalitan mo tayo ulitin ko lang, tanggapin lang po natin. Isipin po natin yung sinasabi sa atin ng taong yun. Alamin po natin kung bakit na sinasabi yun, ginagawa pa tayong mali. For sure, may nagawa kang mali. Na iba naman na magaling lang, sinasabi lang na ganun, ganyan, pero hindi naman pala tama. Yeah. So, dito po tayo sa Proverbs 28:13. Meron po akong dito eh. May isang word po ako dito na gusto bigyan diin. Proverbs 28:13. Yan. Okay, Proverbs 28:13. He that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Okay, sabi po dyan, he that covereth his sins shall not prosper. Kung sinabi pong prosper, parang umunlad. Diba? Meron na po ba yung kilalang tao na umunlad dahil lang sa pagko-cover niya ng kasalanan? Malamang umunlad yun dito sa mundo. Mga politiko. Diba? Pero kung sa mundo lang, siguro maunlad sila sa kayamanan din sa mundo, pero tayo, nagpapaunlad po tayo sa langit. Okay? Sabi po dito, kapag kinover mo yung sins mo, yung kasalanan mo, pinagtakpan mo, dinedeny mo lagi, di mo ito ginagawa, pero ginagawa mo, hindi ka daw magpo-prosper, hindi ka uunlad. Diba? Lalo na po tayo mga Kristiyano, nag-iipon po tayo ng reward. Para po pagdating natin sa langit, kung paano may reward tayo, di ba? Kesa naman po yung wala tayong reward. Okay na rin po yung nasa langit, pero maganda rin po yung may reward tayo. Kasi yun po yung natin eh. Tawag po dun yung goal natin eh. Kahit pa paano makapag-ipon ng reward at makapag-win ng souls. Di ba? Sabi po dito, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Okay, sabi po dito, confess.
Diba? Kapag nagsabi ka po ng kasalanan, syempre huwag kay Father. Huwag kay Father ha. Syempre sa Diyos. Okay? Sabi nga sa Bible, diba? And kung no man your Father, ano mo ba? On earth. For one is your Father. Mali. Basta yun, sabi, huwag kang tatawag ng sino mang Father or Ama dito sa lupa. Okay? Kabaliktaran po ng ginawa ng Katoliko yun. Father, pag ano po ako, mayroon po ako confess sa inyo. Nakaharang pa yun sa ano, parang ganyan na screen, no? Di mo makikita yung mukha ng pare. Di ba? Anong feeling Diyos? Yun, kumpisal po dapat. Kapag ganun na po ba kayo? Nung komunyon po namin, yun ang ginawa namin. Talagang ano yung sabi ng pare sa amin, no? Anong nagawa mo kasalanan, anak? Anak talaga tawag eh. Naalala ko pa eh, kasi kinito po ako nun. Sabi niya, anong nagawa mo kasalanan? Sabihin ko sa akin, mapatawarin ko ng Panginoon. Bata po ako. Bata pa ako. Wala pa po akong musmus nun. Siyempre, sabihin ko yung kasalanan ko. Hindi ko nasabihin niya yun. Okay? Pero, yun po. Nung lumaki po ako, ma-realize ko, mali yun. Nagpapanggap lang po pala. Lalo na po nung grade 7 ako. Doon ko lang po napansin na yun. Papanggap nga lang po yung mga paring na yan. Kasi po nung that time na, isigan na po ata yun eh, makalinig sa grade 7 ako. Mas narinig yung tulong ni Pastor. Dumadaan po siya sa NFK. Ganun po yun eh, kapag mutual mo isang tao, sabay nakafollow siya sa isang page. Dadaan din po sa NF mo yun eh. So yun. Saan ako? Yun, confess. Sabi po dito to tell or make known. So dapat i-confess mo. Kasi paano nga naman malalaman kung hindi mo sasabihin? Di ba sabihin mo? Pero dapat sincere ka para mas maayos yung pag-confess mo sa Panginoon. Minsan po sa atin, tinatanggi pa yung kasalanan eh. Di ba? Nakagawa ka ng kasalanan, dadagdagan mo pa. Magsisinungaling ka pa. May ano po ako nun eh. Sabihin ko na rin po, isa po sa mga kapatid ko. Kitang-kita mo na siya, kasama po yung mama ko. Kitang-kita mo na siya yung nagkamali. Sasabihin pa niya, ay hindi ko ginawa yun. Gano'n nakakainis yung gano'n ugali. Di ba po? Parang may mali. Sabi ko, kita ka na namin ni mami, oh. Dalawa kami, apat na mata. Kasi nagtatanggi mo pa na hindi ikaw. Di ba? Parang nangiinsulto. Diba? Huwag ko tayo din sa Panginoon, amen? Amen. Kasi minsan po, natatakot po talaga tayo magpagalitan. Pero okay lang po yun. Kunin po natin yung lecture na yun, pag-aaral ng Panginoon. Sa conclusion ko po yun, pag mali ka, huwag ka na magdahilan. Amen? Mahirap po kasi pag nagdahilan ko pa, madadagdagan pa yung kasalanan ko. Yun po yung purpose of apologizing natin. Yun lang po. Para sakto na sa 9:35. Manalangin po tayo, Lord. Maraming salamat po sa oras na ito. Sa Panginoon. Patawarin mo po kami sa mga kasalanan po namin at sa mga pagawa po kami kasalanan. Maraming salamat po po muli Panginoon ngayong umaga. Kasama-sama po kami, nagtipon-tipon, hindi po kami ng lakas, lumangon sa iyo, Panginoon. Maraming salamat din po sa mga tao na nandito, yung sumusalita, may mag-aaral po sila, nalog po sumusalita ng Panginoon. Maging matapat po sila sa lalong paglamang. Sa Panginoon ng Jesus. Amen.